Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po muli tayo para sa panibagong mga kwento para sa taong ito. Unahin na po natin ang kwentong ipinadala ng isa nating kababayan na nagpakilalang si Roland. Isa din po siyang OFW at may nakakakilabot siyang karanasan nung mga panahong nagbibinata pa lamang siya. Ayon sa kanya, kamamatay lang ng tatay nila ng maganap ang sinasabi niyang pinaka nakakatakot niyang naranasan sa buong buhay niya. Isang gabi iyon, 3 araw nang nailibing ang kanilang ama. Nang magsimulang magkahulan ang kanilang mga alagang aso at naging maligalig. Sabi pa ni Roland, noon lang nila napansing nagkaganon ang kanilang mga alaga. Magkagayon pa man, ay hindi pa rin nila iyon masyadong binigyan ng atensyon sa pag-aakalang bunga lang marahil iyon ng mga ibang hayop na nakikita ng kanilang mga alagang aso, tulad na lamang ng mga palaka. Dahil maulan din nung gabing iyon. Pero ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin tumitigil ang kanilang mga alagang aso sa pagkahol at halos magwala na ang mga ito. Nagsimula na rin silang makarinig ng mga kakaibang huni at napansin nilang tila ba naging aligaga ang kanilang ina. Inutusan sila magkakapatid na siguraduhin nakasarang mabuti ang kanilang pinto at mga bintana. Napansin din nilang may tangan-tangan itong bote at panay ang tingin niya dito. Mula nang mamatay ang tatay nila, matinding pag-aalala na ang palagi nila nakikita sa kanilang ina. Para bang mayroon itong matinding kinakatakutan at nakita nila ang mas matindi pang takot sa mukha ng nanay nila noong mismong gabing iyon. Na napansin lang maluha-luha na ito at nanginginig ang kanyang boses habang nag-uutos sa kanila. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang malakas na boses na para bang isang liyong umaatungal sa labas ng kanilang bahay. Kaya nag-uunahan sila magkakapatid na pumunta sa harapan ng kanilang bintana upang silipin sana doon sa may siwang kung anong hayop yung lumilika ng nakakakilabot ng malakas na ingay na yon. Pero bigla silang sinaway ng kanilang ina at sinabihang maupo na lang sa isang sulok. Umalis ito at pagbalik ay may dala na rin itong itak at ipinahawak kay Roland. Kaya doon na sila nagsimulang matakot. Nagtaka kasi sila kung para saan yung itak. Nang tanongin naman nila ang kanilang ina ay matipid lang ang naging tugon nito sa kanila. Kahit ano raw ang mangyari ay huwag silang magpapadala sa kanilang takot. Kahit pa nga nakikita nilang ang kanilang ina mismo ang siyang kinakitaan nila ng matinding takot ng mga oras na iyon. Pero alam nilang pinaglalabanan pa rin ito. Sabi pa sa kanila, kailangan nilang malampasan ang gabing iyon. At lakas ng loob umano ang natatanging susi para magawa nila iyon. Hanggang sa bigla na lang may narinig silang nagtatakbuhan sa paligid ng kanilang bahay. Pero wala silang naririnig na anumang boses na mayroong nag-uusap. Basta kumikilos lang ang mga ito na para bang alam na nila ang kanilang mga gagawin. Kaya nangilabot na talaga sila Roland noong mga sandaling iyon. Ramdam nila na hindi karaniwang mga tao ang nasa labas ng kanilang pamamahay. At may masama itong pakay sa kanila. Dahil kung karaniwang tao lang ang mga iyon, ay maririnig sana nilang nag-uusap ang mga ito. O di kaya naman ay tatawag na sana sa kanila. Kahit magandang gabi nga lang na pagbati ay wala silang narinig. Kaya masama na nilang kutob. Ayon pa kay Roland, halos yakapin na niya yung itak at parang wala siyang balak na gamitin iyon dahil sa tindi ng takot na kanyang nararamdaman. Habang yung dalawang kapatid naman niya ay pilit na nagsusumiksik sa kanya. At nang muling iangat ng nanay nila at tingnan ang bote,
ay nakita nila magkakapatid na umaawas na sa bibig noon ang laman. Sabay na pabulalas ang kanilang ina ng mga katagang narito na sila. Sino yung sila na binabanggit ng nanay nila at ano ang pakay ng mga ito? Yan ang mga tanong na kagad naglaro sa isipan ni Roland noon. At hindi sila makapaniwala sa mga sumunod na nangyari. Dahil matapos ang magkakasunod na lagabog sa dingding sa isang panig ng kanilang bahay, ay nagiba iyon at bumuhat sa kanila ang isang lalaking may matipunong pangangatawan na ang balat ay nakakatulad sa isang kalabaw. At ganun din ang kanilang nakita sa dalawa pang kasama nito na nasa likod. May mga balat sila na hindi katulad sa mga karaniwang tao, na noon lang sila nakakita ang magkakapatid ng ganon. Ngunit ang mas kapansin-pansin sa kanila ay yung mga mukha ng mga ito na nakakatakot dahil sa kakaibang itsura, na malalaki ang mga buto sa magkabila nilang pisngi, na nakaumbok talaga iyon ang mainam, at yung kanilang mga bibig ay napapalibutan ng mga ngiping matutulis na para bang hindi nila mapigil ang maglaway. Kung kaya nakikita nila magkakapatid na umaago sa mga iyon sa magkabilang panig ng kanilang mga bibig, at yung mga mata nila ay nangingitim at halos hindi sila kumukurap. At nagulat sila magkakapatid nang marinig nila magsalita yung lalaki, pagkat kilala nito ang kanilang ina. Maya-maya pa ay ibinaling na nung lalaki yung atensyon niya sa kanilang magkakapatid, at para bang sinuri sila isa-isa. Nakiusap at nagmakaawa naman ang kanilang ina na wag silang saktan. Sinabi naman ng lalaki na wala silang dapat na alalahanin dahil ang tangi lang nilang pakay ay upang kunin ang lahat ng kagamitang iniingatan ni tatay. Nang marinig yun ng kanilang ina ay nagmamadali naman nagtungo sa kanilang silid, at paglabas nito ay bit-bit na yung binabanggit ng lalaki na mga kagamitang pagmamay-ari ng tatay nila. Matapos iyon ay tumalikod na rin ang mga ito at umalis na. Nilapitan sila ng kanilang ina at niyakap. Ang bungakala daw ng kanilang ina ay kukunin silang magkakapatid. Na magtanong sila ay doon na nila nalaman na mga kaanak pala iyon ang kanilang ama. May lahing aswang ang tatay nila. Napilit lang nagbago nang makilala ang kanilang ina, lalo na mag-umpisa na silang magkaroon ng mga anak. At yung mga gamit na kinuha ng mga dumating sa bahay nila ay mga mahiwagang kasangkapan na ipinagkatiwala sa tatay nila ng kanilang angkan. Pero dahil sa wala na nga ang tatay nila, kung kaya kailangan na iyong isalin sa bagong napili na mga ngalaga at mag-iingat. Pero hanggang sa ngayon, ang tanging tanong lang sa isipan ni Roland ay kung bakit kailangan pa nilang wasakin ang kanilang bahay nung gabing iyon, na tanging yung mga gamit lang pala na iyon ang kanilang kailangan. Ang sunod naman po nating kwento ay tungkol sa nakakatakot na karanasan ng isa rin nating taga-subaybay na nagpakilalang si Ernesto. Kwento niya, noong mga 6 na taong gulang pa lamang siya, ay nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Noong mga panahong iyon, ang nanay niya ay naninilbihan bilang mayordoma sa isang mayamang pamilya sa may Mandaluyong. Taga-roon din naman sila. May inuupahan silang bahay noon. Pero yung pamilyang pinaglilingkuran ng kanyang mga magulang ay nakatira doon sa barangay Wakwak, kung saan ay mayayamang pamilya talaga ang mga nakatira, at talaga namang naglalakihan ang kanilang mga bahay. Ang tatay ni Ernesto ang siya namang family driver ng mayamang pamilya. Pero madalas sila nung wala
dahil isang engineer ang amo nilang lalaki. At halos lahat ng proyekto nito ay nasa bandang norte. Madalas nga sila noong nasa Bawan, La Union at Ilocos. Kaya si Ernesto at nanay niya ay madalas na nasa bahay ng mga ito, kasama ng mga anak ng kanilang amo. Malalaki na ang mga ito. Ang iba nga ay may kanya-kanya ng pamilya. Pero 3 sa magkakapatid ang nanatili pang nakatira dun sa bahay. Isa na dito ay yung tinatawag nilang si Ate Lourdes. Mahilig ito magpatugtog ng piano. Ito ang madalas na makita ni Ernesto doon sa malaking bahay. Ang 2 kapatid kasi nito ay madalas na wala at palaging nasa mga kasiyahan. Kapag nasa bahay naman, ay nagkukulong lang ang mga ito sa kanilang mga kwarto at hinahatdan lang ng pagkain. Espesyal si Ate Lourdes. May edad na ito at may gupit lalaki. May puti na ang kanyang mga buhok. Kapag tumutugtog ito ng piano, ay talaga naman nakadress pa ito. Kaya naaaliw sa kanya si Ernesto. Pero minsan, habang pinapanood siya ni Ernesto, ay bigla itong huminto sa pagtugtog at napatingin kung saan naroon si Ernesto. Bigla siya nitong sinenyasan na lumapit. Agad naman tumalima si Ernesto. Lumapit ito sa gilid ng piano. Tinanong siya ni Ate Lourdes kung kanya na bang nakita at nakilala yung kaibigang bata nito. Wala namang pagdadalawang isip na tumango si Ernesto bilang kanyang tugon. Nakita niyang biglang gumuhit ang matamis ng ngiti mula sa mga labi ni Ate Lourdes. Muli siyang tinanong nito kung anong naramdaman niya ang kanya itong unang makita. At sa kanyang palagay pa ay magkakasundo sila nito. Sumagot si Ernesto at sinabing masaya siya na makita at makilala yung bata. Pero nung una ay natakot siya dahil sa noon pa lang siya nakakita ng ganong uri ng bata. Hindi karaniwan, dagdag na sabi pa niya kay Ate Lourdes. Pero magkakasundo naman kami. Pagtitiyak pa na sabi ni Ernesto sa kanyang kausap. Sinabi naman sa kanya ni Ate Lourdes na ito rin ang kanyang naging nag-iisang kaibigan noon. Pero nang nagkakaedad na siya ay unti-unti na itong naglaho. Bumalik lang daw ito nang magkaroon na muli ng bata sa malaking bahay nila. At ang tinutukoy nga niya ay si Ernesto. Sabi pa sa kanya ni Ate Lourdes, mahirap at delikado kapag nagalit ang batang tinutukoy niya dahil nagagawa nito makapanakit. Kaya binilinan siya nitong huwag niya itong gagalitin. Tumango naman si Ernesto at sinabi magkasundo naman daw sila. Palagi nga raw sila naglalaro. At tumugtog na uli ng piano si Ate Lourdes. Yun lang daw ang nais niyang malaman. Nang una nga itong makita ni Ernesto dun sa malaking bahay ay talaga namang natakot siya. Una niya ito nakita na nasa gilid ng piano. Nakakatakot din kasi talaga ang itsura nito. Pero nang umiti ito sa kanya, ay mabilis na nawala yung kanyang takot at pag-aalala. Minsan, habang naglalaro mag-isa si Ernesto sa gilid ng swimming pool, ay aksidenteng dumulas ang isa niyang paa sa gilid noon at siya ay nahulog. Hindi na ginagamit ang swimming pool na yon kung kaya marumi na at walang tubig. Doon pa naman siya nahulog sa malalim na bahagi kung kaya ang sama talaga ng pagkakabagsak niya. Nakita pa nga niyang umikot ang buo niyang paligid bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa ospital na sila at nasa tabi na niya ang kanyang ina. Nagkaroon siya noon ng malaking bukol sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Pero hindi naman iyon delikado dahil naging negatibo naman ang ginawang pagsusuri sa kanya. Kwento ng nanay niya, may batang lumapit sa kanya sa kusina na siyang nagsumbong na nahulog daw si Ernesto dun sa swimming pool. Gusto nga raw sana niya magalit dahil bakit siya nagpapasok ng kalaro sa bahay. Ikabawal-bawalan iyon ng kanilang mga amo. Pero nagpasalamat na rin daw siya dahil kung hindi sa bata,
ay hindi nila malalaman kung ano ang nangyari kay Ernesto. Nagtaka naman si Ernesto nang sabihin niya ng kanyang ina. Kaya tinanong niya ito kung hindi ba siya natakot sa bata. At nagtaka din ang nanay niya sa kanyang tanong. Dahil maayos naman daw yung bata, kaya bakit daw siya matatakot dito? Hindi na lang kumibo si Ernesto. Pero napaisip siya kung sino kaya yung batang tinutukoy ng nanay niya. Dahil kung yung bata na kalaro niya ang nagpakita, ay siguradong matatakot ito. Nang makalabas na sila ng ospital, ayaw na sana siyang isama ng kanyang mga magulang doon sa bahay. Kaya lang, wala rin naman kasi siyang makakasama sa inuupahan nilang bahay. Kaya wala din silang nagawa kundi ang isama pa rin si Ernesto sa kanyang trabaho. Pero mahigpit nila itong binilinan na wag nang pupunta doon sa may swimming pool. Habang nasa kusina ang nanay niya at abalang tinutulungan ang mga kasamang kasambahay, ay nakita ni Ernesto ang isang bata na nasa tabi ng kanyang ina. At kabaliktaran ang ayos nito dun sa kanyang kaibigan. Kaya pala hindi natakot ang kanyang ina nang makita ito. Pero nung pagkakataon na iyon, ay hindi ito nakikita ng kanyang ina at dinadaan-daanan lang. Pero nakikita ito ni Ernesto. At hindi lang yung bata ang kanyang nakita doon sa malaking bahay. Pagkat nang pumunta siya sa pinakasala ng malaking bahay na yon, ay nakita niyang isang babaeng nakadamit pang kasal na bumababa sa mahabang hagdan na iyon na pakurba. Pero puno ng bahid ng dugo ang kasuotan nito. Pati na rin ang kanyang leeg na tila ba mayroon iyong laslas. At di nagtagal ay halos mapuno na ang napakalapad na sala na iyon ng napakaraming mga kaluluwang ligaw na naninirahan din pala doon sa nasabing malaking bahay na iyon. Sa laki nga ng sala ay nagmistula iyong isang malapad na bulwagan at doon natipon ang mga iba't ibang nakatira sa bahay. Nagtaka si Ernesto kung paano niya nakita ang lahat ng mga iyon at bakit sila nagpapakita sa kanya. Isa lang ang naisip niyang dahilan ng mga oras na iyon. Marahil ay bunga iyon ng kanyang pagkakahulog. Nabuksan marahil at nagising ang natutulog niyang kamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang nagulat ang nasa tabi na niya yung batang lalaki na nagpakita sa kanyang ina. Para iyong isang panaginip. Hindi siya makapaniwala. May pinagtapat sa kanya yung bata. Bigla siyang kinabahan dahil nalaman niya mula dito na yung una niyang nakita at inakalang kaibigan ay hindi pala mismo ang siyang tumulak sa kanya dun sa swimming pool. Nagpapanggap lang pala itong mabuti, pero ang totoo ay isa itong masamang elemento. At kahit wala ka namang gawing masama, ay basta na lang itong nagagalit at sasaktan ka. Pero siniguro naman sa kanya ng batang lalaking iyon na hindi na siya muli pang masasaktan noon. Dahil babantayan na siya nila. Na hindi lang pala nag-iisa yung batang lalaki, kundi marami sila na mga mabubuti at handang tumulong. Mula noon ay naging karaniwan na lamang para kay Ernesto ang makakita ng mga kung ano-anong kakaiba na hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. Pero nang sumapit na siya sa 15 kaarawan niya, ay nagtaka si Ernesto nang kusa na lang rin itong maglaho. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Lynn at may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay karanasan ng isa kong kaibigan na si Ate Christy. Bali nakasama ko po siya sa trabaho nang unang beses po akong nang ibang bansa. May edad na po siya at marami siyang mga kwentong kababalagan. Ito yung naging libangan ko noong mga panahon yon, lalo na kapag na-homesick po ako. Isa sa mga naikwento niya sa akin ang nais kong ibahagi dito sa inyong programa. Sabi ni Ate Christy, totoong nangyari ito sa kanilang probinsya.
At talagang mayroong mga aswang doon sa kanila. Angkan-angkan pa nga. 10 taong gulang pa lang siya nang mangyari ito. Kung kaya, mahabang panahon na rin ang nakalipas. Nung mga panahong iyon ay usong-uso sa probinsya nila ang pagdayo sa iba't ibang lugar para makiani. Kung minsan, binabayaran sila ng palay at kung minsan naman ay pera. At ganun din kapag may gusto magpatanim. Kaya madalas ay sumasama sila ng kanyang ate sa kanilang mga magulang para makatulong. Medyo malaki din kasi ang pamilya nila. 8 silang lahat na magkakapatid. Isang araw ay dumayo silang muli para makiani sa karatig bayan nila. Kasama din nila noon yung nakababatang kapatid ng tatay nila na si Uncle Ingo at yung asawa nito na si Auntie Linda. Madilim pa ay umalis na raw sila noon ng kanilang bahay dahil medyo malayo yung pupuntahan nila at maglalakad lang sila. Sanay naman sila sa mahabang lakaran dahil hindi pa uso noon ang mga pampasaherong sasakyan. Kaya puro lakad talaga ang ginagawa ng mga tao sa tuwing may pupuntahan sila. Kung minsan, sumasakay sila sa kanilang mga alagang kalabaw o di kaya ay kabayo. Pero wala naman kasi silang alagang gano'n noon. Manok at baboy lang ang meron sila. Nang dumating sila doon sa kanilang destinasyon, ay pasado 7:00 pa lang. Pinag-almusal muna sila nung nagpapagawa bago pinagsimula. Nalaman ng tatay nila na may patrabaho doon dahil sa kababaro nilang si Mandoming. Sinabihan daw kasi ito ng may-ari na siya'y nangangailangan ng mga tao pagkat magpapaani nga. At kung may kakilala ay sabihan. Kaya nalaman ng tatay nila ang tungkol sa patrabaho na iyon. Nang nag-uumpisa na sila ay halos hindi sila mag-imikan na magkapatid dahil sa sobrang abala nila. Pero nang hindi na makatiis ang ate ni Ate Christy, ay nilapitan daw talaga siya nito at kinalabit. Sabay sinabi na may mga aswang sa lugar na yon. Na nagulat naman itong si Ate Christy nang kanyang marinig ang sinabi ng ate niya. At sinita niya ito na sinabihang ituon na lang ang atensyon sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin ito nagpaawat at pasimple pang ininguso sa kanya yung isang lalaking titig na titig sa nanay nila na nakita pa nilang gumagalaw ang magkabilang balikat nito dahil sa paghinga, na para bang humihingal lang mabilis dahil sa matinding kasabikan. Maya-maya ay napansin nilang bigla na lang humarang yung tatay nila sa paningin ng lalaki. At nakita nila itong nagalit at bumalik na sa kanyang ginagawa. Ayon kay Ate Christy, ay iyon lang naman yung natatandaan nila. Wala namang ibang nangyari na hindi maganda. Pero nang pauwi na sila, habang naglalakad, ay bigla na lang silang nagulat nang makakita sila ng 3 malalaking aso na tila ba naghihintay sa may bandang itaas ng burol at nakaharang talaga sa kanilang daraanan. Sa takot nilang magkapatid ay nagpasalikod silang dalawa sa tatay at Uncle Ingo nila. Dahil sa kakaibang laki noon ay kinutubo na kagad sila ng hindi maganda. Kaya hinugot na nila ang kanilang mga itak. Kahit nga ang nanay at tiyahin nila ay naglabas na rin ng kanilang mga itak. Di nagtagal ay dahan-dahan ang lumakad yung malalaking aso palapit sa kanila. Kaya iniangat na nila yung mga hawak na itak. Nakita pa nilang inilabas ng mga ito yung mga matutulis
at naglalakihan nilang mga pangil. Biglang sumagi sa isip ni Ate Christy yung lalaking titig na titig sa nanay nila nung sila ay nag-aani. Dahil parang nakita niya sa mga mata ng isang aso na kasalukuyan noong nasa harapan na nila. Ganun na ganun din kasi yung paraan ng pagtitig nito. Kaya mabilis niyang ibinulong sa tatay nila na yung isang aso ay yung lalaki doon sa pinagtrabahuan nila. Na agad namang naunawaan ng tatay niya kung sino yung lalaking kanyang tinutukoy. Dahil napansin rin pala nito yung kakaibang pagtitig na yun ng lalaki. Kung kaya pala bigla itong pumagitna at tinarangan yung paningin noon na kanya talagang sinadya na takpan ang asawa. Nang mga ilang dipa na lang ang layo ng mga aso sa kanila, ay agad na sinabi ng tatay nila na kanila silang nakikilala. At sisiguraduhin niyang lahat ng kanilang angkan ay madadamay kapag sila ay nagpumilit. Mahigpit nilang hinawakan na magkapatid ang kanilang mga itak. Pati ang kanilang mga asawa ay humanda na rin. Nakita kasi nilang wala nang tigil sa pag-angil ang mga ito. At anumang oras ay susunggaban na sila. At bigla na nga lang magkakasabay na lumundag ang mga aso sa kanila. Iwinasiwas naman nila ang kanilang mga itak. Pero nagawa pa rin ng isang aswang na masabitan ang tatay nila Ate Christy. Na nahila pa ito ng ilang hakbang mula sa kanilang kinatatayuan. Pero iniwan lang din at nagpatuloy na yung mga aswang na nagpanggap na aso sa kanilang pagtakbong palayo. Nasugatan ng tatay nila sa may balikat at gilid ng ulo nito. Pero nagawa din naman nilang mataga ang dalawa sa mga iyon. Kung kaya amanos lang naisip nila. Doon na rin muna sa bahay nila dumiretso ang Uncle Ingo nila at asawa nito. At walang naging ibang laman ang kanilang mga usapan, kundi ang tungkol sa kanilang naranasan sa mga aswang. Hindi naman nila masyadong ipinagtaka iyon dahil noon pa man ay naniniwala na sila sa mga ito. Dahil maraming pagkakataong nakaranas na rin ang iba nilang mga kamag-anak at ninuno. Pero maya-maya ay biglang nagsalita ang nanay nila Ate Christy. Bigla nitong binasag ang kanyang pananahimik at may ipinagtapat. Kwento ng nanay nila, ang lalaki palang iyon ay dati niyang nobyo. At kaya nga niya hiniwalayan ay dahil nalaman niyang aswang pala ang bungangkan nito. Hindi nga raw niya akalaing naroon din pala yung dati niyang nobyo. Ngunit huli na para sila ay umatras pa, kung kaya nanahimik na lang siya. Na hindi niya akalaing malaki pala talaga ang galit nito sa kanya at gusto pa rin gumanti. Mula noon ay iniwasan na nilang magtrabaho sa malayo. Nag-alala kasi sila na baka magtagpo na namang muli ang landas nila ng dating nobyo ng nanay nila. Kumusta po kayo, Sir PB? Ako nga po pala si Lando at kasalukuyang naninirahan dito sa may Malabon. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Naganap po ito dun sa aming probinsya. May katagalan na rin po dahil mga binatilyo pa lang kami na mangyari ito. Ang totoo, noon pa man ay may napapabalitang aswang na sa aming lugar. Pero hindi naman nila matukoy kung sino. At may matalik po akong kaibigan noon. Bali kababata ko rin siya. At siya po ay si Henry. Ito pong si Henry ay sadyang pilyo. Mga bata pa lang kami ay talagang sagad na ang kalokohan at kapilyuhan nito. Marami talaga itong
nalalamang kabalbalan at parang hindi nauubusan. Pero yung mga ginagawa niya ay talagang nakakatuwa at nagpapasaya sa aming magkakaibigan. Hanggang sa magbinata na kami, ay dala-dala pa rin niya ang kakulitan. Elementary pa lang kami noon ay natuto na kaming manigarilyo at uminom. Pero kung sakaling may mga bata mang nakakarinig ng kwento kong ito, ay huwag niyo sanang tularan. Madiskarte nga rin po pala si Henry at talaga namang mautak. Kapag nakikita niyang may nangunguha ng nyog at nagkokopra, ay kanyang inuutusan yung mga kabarkada naming mas bata. Pinapanakaw niya yung mga ibinibilad nilang nyog na wala na sa bao. At iniipon naman namin yon at pagkatapos ay ibinibenta namin sa bayan. Kung minsan naman ay yung mga pananim ng iba ang aming dinadali. At naglalagay din kami ng mga bitag malapit sa mga bahay ng kanayo namin na alam naming naaabot at pinupunta ng kanilang mga alagang manok. At kapag nakakahuli ay iyon ang aming pinupulutan. Pagdating naman sa mga lamang tubig ng batis, ang diskarte namin ay sodium. Bawal po ito dahil pati yung mga maliliit ay talagang nalalason. Pero yung kasi ang pinakamabilis na paraan namin noon. Kaya ang dami naming nakukuha mga isda at hipon, pati na nga rin mga talangka. Kaya hindi kami noon umaasa sa aming mga magulang. Pero aminado akong masama yung mga ginagawa namin. At kaya ko nga po ibinahagi ito para magbigay aral sa mga nakikinig na maging patas tayo at huwag manloko o manlalamang ng ating kapwa. Dahil lahat ay may katapat. Sabi nga ng isa sa tagapakinig ni Sir PB na nabasa ko sa kanyang komento, bawat kaldero ay may kasukat na takip. Nang ibig sabihin, lahat tayo ay may katapat. At darating ang panahon na tayo ay magbabayad sa ating mga mali at kasalanang nagawa. Dahil ganyan po ang nangyari sa kaibigan kong si Henry. Isang araw kasi ay nagulat na lang ako nang makita ko siyang may dalang sasabunging manok. Mahilig din po kasi talaga ito sa manok at sabong. Kaya ang buong akala ko noon ay magsasabong kami. Pero napaisip naman ako kung saan kaya mayroong tupada. Dahil sa aking palagay ay wala nung araw na yon. Pero sa likod ng isipan ko, malamang ay mayroon na namang kalokohang gagawin ito. Na mayroon na naman siyang binabalak at gagawing kababalagan. At nang tanungin ko nga siya ay ngingiti-ngiti ito. Na wala pa man ay tila ba natatawa na sa naisip niyang kalokohan na gagawin. Hindi siya matapos-tapos sa pagkukwento tungkol sa gagawin namin dahil panay nga ang tawa nito. Hanggang sa naipaliwanag niya rin sa akin nung uli. Pero tumanggi talaga akong sumama dahil lupa ay yung delikado. At naisip ko ring siguradong magagalit kung sino man yung gagawa namin ng kalokohang iyon. Pero naging mapilit si Henry at parang sinusumbatan pa ako sa mga naging utang na loob ko sa kanya. At kinokonsensya pa niya ako bilang isang tunay na kaibigan. Kaya sa madaling salita ay napapayag na rin niya ako nung uli. Pero hindi ko talaga gusto ang ideya niyang yon. Mula dun sa bahay namin, lahat ng madaanan naming bahay at walang tao ay inihahagis namin yung pangsabong niyang manok na may tarik. Kung kaya sasalpukin naman iyon ng mga manok na alaga ng may bahay. At syempre, dahil sa mga wala silang tari, ay isa-isa silang bumabagsak sa lupa at nagkikisay. Ang talas pa naman ng tari niya. Dahil sa tatay niya iyon
na isang sabungero at talagang mananari. At kapag kontento na siya sa dami ng mga manok na nakandusay sa lupa, ay tsaka palang niya aawitin ng kanyang manok at kukunin. Hanggang sa dumating kami sa bahay ng isa pa naming kanayon, natawagin na lang natin sa pangalang si Tatay Kupoy. Tinatawag po kasi naming tatay ang lahat ng matanda sa baryo namin. At ganun din nga ang kanyang ginawa. Nang malaman naming walang taong naroon, ay agad niyang inihagis ang kanyang manok na may tari. Na agad naman itong nilapitan ng mga tandang na naroon, na kung may mga tari lang rin sana ang mga iyon, ay hindi rin tatagal ang manok na dala namin ni Henry. Pero dahil nga sa ang manok lang niya ang may tari, kung kaya naman, wala talaga silang panama. Wala talagang mananalo ni isa sa kanila sa manok na dala ni Henry. At dugo ang bumagsak sa lupa ang mga ito. Naawa pa nga ako sa isang manok na nakita kong naghihingalo. Di ko alam, pero iba na talaga yung pakiramdam ko. Biglang kumabog ang dibdib ko at kinabahan talaga ako ng todo. Kaya pinadampot ko na kay Henry yung kanyang manok at niyaya ko na itong umalis. Tuwang-tuwa siya sa nangyari, habang ako naman ay hindi man lang mangiti sa kalokohan naming iyon. Hanggang sa magpaalam na kami sa isa't isa. Niyaya pa nga niya akong uminom pero tumanggi na ako. Dahil sa iba na talaga ang pakiramdam ko. Kaya siya na lang daw ang dadayo ng inom. At naghiwalay na kami ng daan. Paggabi na ang dumating ako sa bahay dahil sa layo ng aking nilakad. At tulad ng dati, ay napagalitan na naman ako at pinagsabihan na akin ang iwasan si Henry dahil wala raw itong ginawang mabuti at wala rin itong idudulot na maganda para sa akin. Sa isang banda, napaisip din ako na tama din naman talaga yung payo ng mga magulang ko sa akin. Kaya sinabi ko sa aking sarili na iyon ang huli na sasama ako kay Henry sa mga kalokohan niya. Nang nakahiga na ako at matutulog na nung gabi ring iyon, ay parang may narinig akong huni ng aswang. Bigla akong kinabahan. Mahina lang iyon, indikasyon na nasa malapit lang ito. Tinignan ko yung mga kapatid ko sa pag-asang baka may gising pa sa kanila. Pero mahimbing na ang tulog nilang lahat. Kaya tumayo ako at nagpasya na puntahan sila tatay. Pero nang palabas na ako ng silid, ay bigla na lang akong nabangga. Na nagtaka ako pagkat wala naman ako nakitang naroon. At wala naman talaga akong dapat nabanggaan. At bigla akong napasigaw ng malakas. Pero nakapagtatakang wala man lang lumabas na kahit anumang boses mula sa akin. Kitang-kita ko ang isang aswang na naglalaway. At dilat na dilat ang kanyang mga mapupulang mata na nakatitig sa akin. Gusto ko ring ipikit ang aking mga mata para hindi ko makita yung nakakatakot na mukha. Pero nakapagtatakang hindi ko rin iyon magawa. At narinig ko ang malalim at malaking boses nito na kanyang kinausap. Pero hindi ko nakikitang bumubuka ang kanyang bibig. Tinanong niya ako kung sino ang pumatay sa kanyang mga alagang manok. Naiiyak ko namang sinabi na hindi ako. Muli niyang inulit ang tanong. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang ituro si Henry. At humingi ako ng tawad sa aswang. Muli kong narinig na nagsalita ito at sinabing alam naman daw niya at kasama pangaraw ako ni Henry, pero ang nagbitaw ng manok ay si Henry. Gayunpaman ay damay pa rin umano ako. Pero dahil sa humingi ako ng tawad at yun ay bukal sa puso ko, kung kaya kanya akong pinatawad. Dahil yun lang naman daw ang gusto niyang marinig.
At dahan-dahan na itong umatras sa bahagi ng bahay namin na madilim. At sa isang iglap ay bigla na lang naglaho. Makailang ulit ko pang kinurot ang balat ko at sinampal ang aking muka. Sa pag-aakalang baka binabangungot lang ako. Pero totoo ang lahat. Totoong nangyari ang lahat. Kaya sa mga nagsasabing hindi totoo ang mga aswang at parang ginagawa lang nilang katatawanan, na gumagawa sila ngayon ng mga palabas at pinagmumukhang mahina, hindi po ganyan. Huwag po kayong maniniwala. Totoo po itong sinasabi ko. Hindi sila mapangkaraniwan at marami silang nalalaman at kakayahan. Pero ang malungkot, kinabukasan, ay nabalitaan ko na lang na namatay si Henry. At base sa kwento-kwento, lalo na ng mga nakakita sa bangkay niya, ay wala daw dudang aswang ang pumatay dito. Pagkat nilapa talaga. At nang dumalo nga ako sa unang gabi ng lamay nito, ay may takip ang kanyang mukha ng tela. Pagkat hindi kayang ayusin ng punerarya, naluha ako nang makita ko si Henry na nasa ataol. Naalala ko yung mga masasaya naming pinagsamahan. Kahit ganun kasi ito, ay masaya talagang kasama. Nasobrahan nga lang sa pagkapilyo. Hanggang sa bigla na lang lumapit din sa ataol si Tatay Kupoy, na medyo ikinagulat ko pa nga yung daglian niyang paglapit na yon sa akin. Tiningnan din niya si Henry sandali at maya-maya ay bigla na lang nagsalita ng hindi kasi siya marunong humingi ng tawad at siya pa ang matapang. Napatingin akong bigla sa kanya at nagtamang aming mga paningin. Wala naman akong ibang reaksyon na nakuha sa kanya. Seryoso siya sa kanyang sinabi. At matapos namin magkatitigang sandali, ay bigla na rin itong tumalikod at iniwan ako. Kaya mula mismo nung oras na yon, ay alam ko na kung sino yung sinasabi nilang aswang sa baryo namin na hindi nila matukoy. Pero alam ko ring mabait ito. Magandang araw po sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Margie. Isa po akong OFW at lagi rin pong nakikinig sa inyong mga kwento. Ilang buwan ko na rin pong sinusundan ang bawat kwentong ina-upload nyo po dito sa YouTube. Naging libangan ko na po ang pakikinig at pangtanggal na rin po kasi ito ng stress dulot ng aking trabaho dito. Bali may kwento rin po akong nais na ibahagi sa inyo. Totoo po itong nangyari. Naganap ito sa probinsya ng nanay ko. Sabi ni nanay, matagal din po itong naging laman ng usap-usapan doon sa kanilang bayan noon. Ito po ay karanasan ng pinsan ng nanay ko na si Uncle Pilong. Ayon sa paglalarawan ni nanay, si Uncle Pilong ay mabait at maalalahanin. Masipag din po ito at tumutulong talaga sa kanilang mag-anak. Kaya kahit mahirap ang buhay nila noon, ay hindi sila sumasala sa pagkain dahil na rin sa pagtsatsaga ni Uncle Pilong. Nang maganap ang trahedyang ito, ay 20 anyos na sila. Katutubo kasi ni nanay ang pinsan niya. Bukod sa mga gawain sa bukid, ang isa pang pinagkakaabala ni Uncle Pilong noon ay ang pag-uuling at paggawa ng suka mula sa nyog. Isang araw, nagulat na lang sila nanay nang mabalitaan nilang napatay umano si Uncle Pilong. Talagang hindi sila makapaniwala dahil napakabait nitong tao at mahusay ding makisama. Kaya kahit abala silang
nagtatrabaho nun sa bukid ay iniwan talaga nila ang kanilang ginagawa at sumadsad sa bahay nila ang kulpilong. At doon nga ay napatunayan nilang patay na nga ito. Nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit nito. Nung mga panahong iyon ay hindi pa uso sa kanilang lugar ang imbalsamo, lalo na at malayo ang sa kanila. Nasa bulubunduking kasi silang bahagi ng kanilang probinsya. Kung kaya, kapag may namatay ay isang gabi lang ang lamay at kinabukasan ay inililibing na rin kaagad. Kwento ni nanay, naabutan pa raw nilang bangkay ng kulpilong bago pa ito mailagay sa ginawa nilang atahol. Wasak ang katawan nito na ang dami ng mga malalalim na sugat. At sabi pa ng mga kamag-anak nila at ibang mga taong naroon, may mga nawawala itong bahagi ng kanyang laman loob. At ang matunog na usap-usapan ay inatake ito ng aswang. Hindi naman na bago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang, pagkat may ilang mga pangyayari na rin noon doon sa kanilang probinsya na kinasasangkutan ng mga aswang. Pero hindi rin kasi ito madalas na nangyayari. Taon din ang binibilang bago may mangyaring ganon. Kung kaya nga, hati pa rin ang paniniwala ng mga tao noon sa kanilang lugar. Kahit pa marami na rin noon ang nagkukwento na nakakita sila mismo ng aswang, ay marami pa rin hindi naniniwala. Pero ang nangyari kay Uncle Pilong ay kakaiba. Ngunit may ilan pa rin sarado ang isip at hindi pa rin talaga naniwala. Nalaman nila nanay ang buong istorya nung gabi ng lamay. Bali nagpunta talaga silang lahat ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Pagkatapos nilang maghapunan noon ay umalis na sila ng bahay dahil malayo pa ang kanilang lalakarin papunta sa bahay nila Uncle Pilong. Nang dumating sila doon ay marami na ang mga taong naroon. Napansin nila nanay na iyak ng iyak ang mga magulang at mga kapatid ng Uncle Pilong. At napansin din kaagad nila nanay na tila lahat ng tao ay nakatuon ng pansin sa isang taong nagsasalita. Hindi ito taga roon sa kanila, kundi taga kabilang bayan, kung saan natagpo ng bangkay ng Uncle Pilong. Kung kaya, naisipan din nilang makinig sa sinasabi ng lalaki. Kwento nito, galing raw siya sa bahay ng kanyang kumpare dahil nakipag-inuman. Hindi niya sigurado kung anong oras na siya umuwi, pero malalim na umanong gabi. Nang nangangalahati na siya pauwi sa kanila, bigla siyang may nakasalubong sa daan. Binati niya raw ito ng magandang gabi, pero hindi ito gumanti ng pagbati sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya, ay napansin niyang marumi yung lalaki at nakakaawa ang kanyang mukha. Namumutla din ito na para bang wala ng dugo sa pagkaputla. Nakiusap ito sa kanya at humihingi ng tulong. Ang akala niya ay may kasama ito at iyon ay napahamak. Kung kaya iyon yung kanilang tutulungan. Yun ang una niyang naging pagkaunawa. Kaya nagmamadali naman daw siyang sumunod doon sa lalaki, na habang naglalakad sila ay panay ang lingon sa kanya nito at itinuturo ng kanyang isang kamay ang direksyon kung saan naroon yung sinasabi nito. Sumuot sila sa masukal na bahagi ng bundok. Halos may 15 minutos din silang naglakad hanggang sa makita niya ang isang katawan
na nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo sa kakahuyan. Kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Pagluhod niya sa tabi ng katawan ng lalaking nakahiga sa lupa, ay tumambad sa kanya ang nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming sugat at halos lahat ng iyon ay malalalim. At napansin niya kaagad na wala na itong buhay. At nagulat siyang bigla nang makita ang muka ng bangkay. Agad niyang hinagila yung lalaking nakasalubong niya sa daan na siyang nagturo ng bangkay, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Bigla siyang nangilabot pagkat itinuro nito mismo sa kanya ang sariling bangkay kung saan matatagpuan. Pagkat yung bangkay na nasa harapan niya ay iyon din yung lalaking nakasalubong niya sa daan. At iyon nga ay siyang Kulpilong. Pagpapatuloy pa ng lalaki, ang akala niya ay nagawa na niya yung gustong ipagawa sa kanya ni ang Kulpilong. Pero nagpakita pa ito sa kanyang panaginip. Ipinakita sa kanya kung paano ito walang awang nilapa ng aswang. Nananlaban pa umano si ang Kulpilong, pero lubang malakas yung aswang at hindi niya talaga ito kinaya. Sa panaginip niya ay nakita niya ring nanigas ang katawan ni ang Kulpilong at hindi nakagalaw. Kung kaya malayang naisa katuparan ng aswang yung masama niyang balak. Sabi pa ng lalaki, ipinakita din sa kanya ni ang Kulpilong yung mukha ng aswang at isa iyong babae. Hinihingi ng mga magulang at mga kapatid ni ang Kulpilong yung larawan ng babaeng tinutukoy ng lalaki na nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit hindi niya raw iyon mailarawan. Pero kung kanya itong makikita, ay agad niyang makikilala. Bigla naman nagkaroon ng komosyon nang hindi sinasadyang matabig ng isang babae yung mga baso ng kape na dala-dala ng pinsang babae ni nanay. Nakatawag talaga iyon ng pansin sa mga taong naroon na nakikipaglamay, at panandali ang nawala ang atensyon doon sa lalaki nagsasalita na siyang nakatuklas sa bangkay ng Kulpilong. At napuntang lahat ng kanilang pansin doon sa babaeng nakasagi sa mga baso ng kape na nagmamadaling umalis. Kaya biglang sumigaw yung lalaki at iniutos na pigilin yung babae, dahil bigla itong nagduda kung anong dahilan ng babae, kung bakit ito nagmamadali at tila ba may iniiwasan. Ngunit bago pa nila ito mahawakan upang pigilan, ay mabilis na itong nakalabas ng bakuran. Pero hindi sila tumigil. Kanila itong sinundan. Dala ang kanilang mga itak at kahoy na pamalo, ay hinabol nila ito. Kwento ni nanay, marami ang humabol ng mga kanayo nila. Nakasama rin sa mga humabol ang tatay niya at tatay ng Kulpilong, dalawa niyang pinsan, at yung lalaking taga-kabilang bayan. Maya-maya ay nakita nilang bumalik na ang karamihan sa kanila at sinabing hindi na nila naabutan pa yung babae pagkat bigla raw itong naglaho. Pero yung mga malapit na kaanak ng Kulpilong at yung lalaki ay hindi pa rin nakabalik. Hanggang sa nauna nang umuwi sila nanay kasama ang mga kapatid niya sa kanilang bahay. Nang mga madaling araw na ay nagulat sila nanay. Nagising sila nang marinig ang tinig ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa bahay ay agad na nanghingi ng kape ang tatay nila. Kung kaya, ipinagtimpla naman ito ni nanay. Habang nagkakape ay kinuwento nito na nahuli nila yung babae.
At ito yung sinasabi ng lalaki na ipinakita sa kanya ng Kulpilong sa panaginip. At totoo ngang aswang yung babae. Dahil nung huli ay inilabas din nito yung tunay niyang anyo. Na sinubukan pa raw silang ipailalim sa udom nito. Buti na nga lang at marunong din pala yung lalaki na taga kabilang bayan. At nakontra niya kaagad yung ginagawa ng aswang. Kwento pa ng tatay ni nanay sa kanila. Matagal bago nila napaamin yung babae. Bigla nilang naitanong kung nasa na yung babaeng aswang. Hindi kaagad nakasagot ang tatay ni nanay. At napatingin lang ito sa kanila. Maya-maya ay sinabi nitong mas mabuti nang hindi nila malaman. Pero nahulaan na nila nanay kung ano ang kanilang ginawa. Dahil na rin sa binitawang pananalita ng tatay ng Kulpilong na hindi siya papayag na hindi niya maipagiganti ang kanyang anak. Na kung mabibigyan lang raw siya ng pagkakataon bago mailibing sa kinabukasan siyang Kulpilong, ay isasama niya sa hukay yung may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Kaya kahit hindi sabihin ng direkta ng tatay ni nanay sa kanila, ay malinaw na kung ano yung sinapit ng babae. Nailibing siyang Kulpilong na nakamtan niya yung katarungan sa malagip niyang sinapit. Sabi ni nanay, mula nang mangyari iyon ay naging maingat na sila at iniwasan na talagang magpagabi pa sa daan. Kahit nga yung mga lasingkero sa lugar nila ay hindi na naglalakas loob pang dumayo ng inuman. Lalo na at alam nilang sila ay gagabihin. Ang pamilya naman nila nanay at mga kaanak ay naging alerto rin. Dahil sa pangambang baka balikan pa sila ng mga kalahi ng babaeng aswang. Inisip kasi nila na baka alam ng mga ito na bumisita yung kanilang kalahi sa lamay ng kanyang nabiktima at hindi na muling nakabalik pa. Kaya kapag may nagagawi sa kanilang ibang tao ay talagang listo sila nanay. At mula din noon ay hindi na sila nawawalan pa ng mga pangontra sa aswang. Pero sabi ni nanay, minsan na rin silang pinaraanan ng aswang sa bahay nila. At hindi lang isa ang nagtangkang bumisita sa kanila. Buti na lang at naroon noon ang ilan nilang mga kaanak na lalaki dahil magpapagapa sila. At awa naman ng Diyos dahil sa kanilang pag-iingat ay hindi naman na nasundan pa yung nangyaring iyon sa pinsan ni nanay kasi ang Kulpilong. Hanggang dito na lang po Sir PB ang kwento kong ito. Maraming salamat po.